saliwat kanan, sabihin natin, kapatid, I'm glad that you are here. Kapatid, I'm glad that you are here. Mas mo ay galak na galak that you are all here. Amen? Ayan, welcome ulit. Sister Sisay and family. Tatay Reynaldo, at pangalan tatay ko. Ayan, praise God. Ayun po. Sige po, bago po tayo magpatuloy, atin muna pong i-recite ang Covenant 2 ng JA1. Matatagpuan sa Luke chapter 4, verse 18 up to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Ayan, sabay-sama din po tayo sa culture, sa J1 culture. Okay, 1, 2, 3, go! I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Ayan, praise God. Ayun, so ako po ay galak na galak sa Panginoon dahil muli pa tayo nagkatipon-tipon after 1 month. At galak na galak din sa Panginoon dahil makakapag-share ulit ng word. Alam niyo po, ang aking buong linggo ay sobrang pagod na pagod hanggang ngayong araw na ito'y pagod na pagod din. And ang aking pag-recharge ay sa presence ng Lord. So, nakaka-rejuvenate po at nakakataas ng, nakakaalis ng pagod po. Yung alam mo na, ay after your pagod na hapon sa opisina, ay ikaw ay pupunta sa gawain ng Panginoon, maghahayag ng salita ng Diyos. Amen ba? Kapag po umabot kayo sa punto na gano'n na na-excite kayo matapos ang araw at maalis ang pagod ninyo dahil pupunta kayo sa presensya ng Lord, ibig sabihin ng Holy Spirit ay buhay na buhay sa buhay natin. Amen ba? Alam niyo po bukas, September 18, ay 4th year death anniversary ng aking tatay. Dahil po dyan, sisimulan ko ang aking pag-share sa pamamagitan ng isang tula. Ayan. Ang tatay ko po ay every time nagpa-brown out, siya po ay tumutula. Basta po automatic yan. Pag namatay ang ilaw, tumutula po siya. Meron po siyang 2 tula na tinutula. Ang isa po ay ang alitap-tap at ang isa naman po ay ang mabuting gawa. Okay? Alam mo tatay yan, ang mabuting gawa. Sige po, i-share ko po sa inyo yung tulang paborito ng tatay ko. Sabi po doon, isang gabi, isang masalapi binihag ng mga tulisan at dinala sa gubat. Gapos at nakapiring niyang iniharap sa pinakapunong mabangis sa lahat. Ang hatol ng puno na nag-aagaw tulog, ang mayamang bihag ay patutubos. Ng sanglaksang piso, datap kung hindi mapuputol ang ulo sa 3 araw na susunod. Ayan, lumipas ang araw, matapos ang tanim, ang hatol sa bihag ay handa ng tukding. Yun yung pong i-internalize yun pala. Handa ng tukding. Ano nga ulit? Lumipas ang araw, matapos ang tanim, ang hatol sa bihag ay handa ng tukding. Iniharap sa puno, datapwat na patigil. Tila na mukhaan niya o pinitayin. Sabi niya, ikaw palaan niya ang kasabay ang yakap. Ang aking parusay hindi na matutupad. Naalaala kong ikaw ang nagbayad, nalipin ni amang namatay sa hirap. Pagkaliit-liit na mabuting gawa ay may nagbabayad na pusong dahilan. Kapag may itinanim daw kayo matatanda, may pipitasin kayo mga bata. So kapag walang tinanim, walang pipitasin. Kung bakit ko po sinimulan sa isang tula, na ang title ay ang mabuting gawa, ang aking pong i-share sa inyo ay Choose Kindness. Naintindihan niyo po ba yung tula o mabilis ako? Para po ang ibig sabihin ng tula ay mayroong isang mayaman na binihag ng mga tulisan. Nung binihag ng mga tulisan, hinatulan ng kanyang puno na ang magiging hatol ay pupugutan ng ulo kung hindi tutubusin ng isang laksang piso. Hindi ko po alam kung magkano yung isang laksa, pero maraming pera yon. So, sabi
sabi, pupugutan ka ng ulo in 3 days na hindi ka matutubos. Okay, ngayon po, lumipas ang 3 araw, dumating ang taning, nung iniharap yung bihag doon sa puno, doon sa head ng mga tulisan, nung tinanggal yung piring, ang sabi niya, ikaw pala Anyang, kasabay ang yakap. Nakilala niya. Sabi niya, ang aking parusa hindi na matutupad. Naalaala kong ikaw ang nagbayad ng libing ni amang namatay sa hirap. Bakit ko po sinimulaan sa isang tula? Dahil ang ating pag-uusapan ay ang kabutihan. We have to choose kindness. Pipiliin daw lagi natin ang kabaitan at ang kabutihan. Okay? Ang aking pong tanong for today, what is the greatest act of kindness that you have received? Tayo po, sino po dito nakakatanggap ng kabutihan sa mga tao? Sino po dito ang naka-receive na o nakatanggap na ng kakaibang mabuting gawa? Yan ba? Moira? Kaya sino sa inyo gusto mag-share nung pinakamatinding kabutihan na inyong natanggap? Sige nga. Ay, welcome po, Ate Clemen. Tatay, kayo po, gusto niyong i-share ang pinakamatinding kabutihan inyong natanggap? Wala kayo matanda. Okay lang po yan. Pero tayo bang lahat ay may natanggap ng kabutihan? Amen. Halimbawa, walang-wala kang pera, tapos bigla na lang may nagbayad ng pamasahe mo. Di ba? Halimbawa, gutom na gutom ka, wala ka ng baon, wala kang ano, pero bigla na lang may nag-abot ng sandwich sa'yo. Alam niyo po, meron po ako, dahil ako po ay life group leader din sa Qatar sa mahabang panahon. So, meron din na po kami mga sharing sa Qatar na may mga ganitong tema. Meron po ako naaalala, isa pong ka-life group, nag-share siya, na meron daw pong isang araw, nag-iisa siya sa kanyang apartment, siya ay nagkatarangkaso ng sobrang nangangatal ang kanyang buong katawan. Yung sobrang nilalamig siya na malapit na siya mag-collapse. Mag-isa po siya sa kanyang kwarto. Nang magkukulaps na siya, wala siyang, gusto niyang uminom ng tubig, hindi niya alam kung paano siya tatayo, hanggang sa nanalangin na lang siya sa Lord na, Lord, kung katapusan ko na to, ikaw na ang bahala sa kaluluwa ko. Pinatatawad ko na lahat na nagkasala sa akin. Tapos sabi niya po, kung naman hindi pa at may purpose pa ako, magpadala ka ng tulong. Tapos po, pumilit siyang tumayo hanggang sa nag-collapse siya. At hindi niya na po alam ang nangyari. Sa pagmulat niya pong sunod, nasa ospital siya. True enough, ang kabutihan ng Lord ay kumilos. So meron siyang parang isang malayong, hindi naman tiyahin, parang kakilala niya na imposible naman na siya'y puntahan. Pero bakit pinuntahan siya nung araw na yon at nadala siya sa ospital? Isang matinding kabutihan. Ano po? Siguro po meron tayong mga kabutihan na tinanggap na hindi man ganong level, pero alam ko, in one way or another, tayong lahat po ay nakatanggap ng kabutihan. Amen. At tayong lahat din, in one way or another, ay nakagawa na ng kabutihan sa ibang tao. Amen ba? Okay. So, isipin nyo na lang po at ilagay nyo sa inyong puso ang mga kabutihan inyong tinanggap. Okay. Sabi po dito, what is kindness? Ano daw po yung kabutihan? Sabi po sa Luke chapter 6, verse 35 to 36, love your enemies, do good to them, lend without expecting to be paid. Then your reward from heaven will be very great, and you will truly be acting as children of the Most High. For He is kind to those who are unthankful and wicked. You must be compassionate just as your Father is compassionate. Okay, basahin po natin sa Tagalog. Sabi po dito, sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Sino po dito may kaaway? Sino po dito may kasamaan ng loob? O yung may kaaway dati? Dati po. Okay, dati namin na tayo ng loob na tayo kaaway, no? Pero siguro sa mga punto ng buhay natin, nagkaroon din tayo ng kasamaan na loob, nagkaroon din tayo ng kaaway, no? Hindi man natin kinakaaway, pero inaaway tayo, diga? Marami pong ganon. Pero sabi po dito, sa halip, mahalin ninyo
Hoy, wala. Or meron. Ayun. Sabi nga dito, yan, magpahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Ganun daw pag nagpautang tayo at hindi tayo umaasa ng kabayaran sa ating pinautang, sa Lord tayo nagpapautang. Aasa daw tayo ng gantimpala sa kataas-taasang Diyos. Marami po kami pautang, pero umaasa kami ng bayaran kasi marami masyado. Ayun. Pero marami din kayong pautang, nayain na lang. So, inaasahan ang gantimpala sa Panginoon. Ano po? Sapagkat siya'y mabuti kahit sa masama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Maging mahabagin kayo tulad ng Ama ninyong nasa langit. Ang Diyos po magpala sa talata na ating binasa. Ano po? Magrema or mangusap ang Lord sa mga puso natin. Marami pong bagay ang binanggit dyan para sabihin tayo mabuti. Una, na mahihirap gawin. Una, mahalin ang kaaway. Siguro po sa puntong ito, wala naman tayong kagalit, madali lang. Madali pong mahalin ang kamahal-mahal. Amen. Madaling mahalin ang magbait na tao. Madaling mahalin ang nagmamahal sa iyo. Madaling mahalin ang mga kapamilya mo. Kahit minsan medyo pasabi, mahalin mo pa rin kapamilya mo eh. Pero, mahirap pong mahalin yung mga hindi ka mahal-mahal. Amen? Amen. Oh, salamat. Nag-agree kayo. Mahirap pong mahalin ng mga hindi ka mahal-mahal, pero ang sabi ng Lord, yun ang dapat mahalin. Kasi ano daw sakripisyo ang meron kung minamahal mo lang ang nagmamahal sa iyo. Kapag minamahal mo yung mga mahal ka, walang sakripisyo doon. Kasi madali namang gawin yun. Pero ang gusto ng Lord, mahalin ang mga kaaway, ibig sabihin, mahalin ang mga hindi ka mahal-mahal. Amen. Pangalawa, magpautang pero wag umasa ng kabayaran. Lalong mahirap yun. Amen. Dito po sa mundo na lahat ng bagay ay may presyo, mahirap kumita ng pera. Alam niyo po, nung nasa Qatar kami, parang ang dali lang ng life, ang pera, ang dami. Pero nung pag-uwi namin dito, mahirap pala. Kasi dito pala sa Pilipinas, kahit hindi ka umalis ng bahay, may gastos. Amen, di ba po? Doon po sa Qatar kasi, libre naman lahat, libre naman ito, or ganyan. Parang pagkain mo lang, babayadan mo, tapos ang sweldo mo pa, ang laki, parang kahit ipamigay mo, itulong mo ng itulong, marami pang tira. Pero dito, lahat binibili. Hindi ka na nga umalis ng bahay, maya pa may dumaan na nag-aalok ng tinda, di ba po? So parang medyo mahirap, mahalaga ang pera. Sino nagsasabing hindi mahalaga ang pera? So lahat kayo nag-agree na mahalaga ang pera. Amen, mahalaga po ang pera. Kasi pero ang sabi nga, ang masama daw ay the love of money is the root of all kinds of evil. Hindi po pera ang masama. Ang masama ay ang pagmamahal sa pera. Kapag ka ang meron minamahal mo na at itinataas mo ng higit pa sa Lord, masama ang pera. Amen. Pero kapag ang pera ginagamit mo lang para papurihan ng Lord, para itulong sa mga tao, para kayo mabuhay ng maayos at marangal, okay po ang pera. Dahil kung ayaw nyo, bigyan nyo sa akin. Okay? Okay. Ayan. So, malaki daw po ang gantimpalang naghihintay sa mga tao na kayang magmahal ng kaaway at sa mga taong kayang magpahiram kahit na walang inaasahang kabayaran. So, yan po ang definition ng Lord ng kabaitan. Ngayon, ang tanong ko, mabait ba kayo? Amen. So, ibig sabihin, pag sinabi niyong mabait tayo, kaya natin gawin ang alay tuntunin ng Lord. Yung kanyang utos na ito, kaya natin sa buhay natin. Wala naman tayong kaaway. Very good. Pasok. So, kaya naman natin magpahiram na hindi umaasa na may kabayaran. Very good. Pasok. So, ibig sabihin, tayo po ay marunong at saka mapagpasalamat. Mapagpasalamat pa tayo. Amen. So, lahat ba na nangyayari sa buhay natin ay pinagpapasalamat natin sa Panginoon? Amen. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:16,
16, 17, 18. Rejoice always, give thanks in all circumstances, for it is Christ's will for you in Christ Jesus. Ayun. So, dapat daw anuman ang sitwasyon ng buhay natin, nagpapalaman, or pinapalo man, nagpapasalamat sa Lord. So, ibig sabihin, kahit na may blessing, kahit na may trials, nagpapasalamat pa rin sa Panginoon. Amen? Okay. Ito po, ay picture ko nung ako'y mataba. Okay, ano po picture natin ay picture sa USA. Ayan. So, makikita niyo po doon, treat people with kindness. Okay? So, ibig sabihin po, mapasaan man tayong lugar, iba-iba man tayo ng kultura at pinaniniwalaan, ang kabaitan ay iisang ibig sabihin. Kung mahalaga ang kabaitan sa Pilipinas, mahalaga din ang kabaitan doon sa Qatar na aming pinanggalingan, mahalaga din po ang kabaitan doon sa mauunlad na bansang kagaya ng Amerika. Ibig sabihin, you have to always treat people with kindness. So, mahalaga na mabuti tayong tao. Dahil ang Diyos na nasa atin at ating tinanggap ay mabuting Diyos. Amen po? Okay. Sabi po dito, kindness is a language that the deaf can hear and the blind can see. Ang kindness daw po, kahit ikaw ay bulag o kahit ikaw ay bingi, kaya mong maramdaman at kaya mong marinig at kaya mong makita ang kabutihang ginagawa sa atin. Naniniwala ba kayo doon? Kahit na ang isang bulag na tao ay gawa mo ng kabutihan, mararamdaman niya yun. Kahit ang taong bingi, gawan mo ng kabutihan kahit hindi ka pa niya naririnig, kahit hindi ka pa niya nakikita, mararamdaman ang puso niya na may mga kabutihan tayong ginagawa. Amen? Amen. Okay. So, hindi ibig sabihin, sabi nga daw po, ang kindness ay action word. Hindi siya noun, siya ay verb. Siya ay action word. Ang kindness ay kumikilos. Ang kindness ay gumagalaw. Ang kindness ay nararamdaman natin. Amen? Okay. What is kindness? Sabi nyo, kindness is compassion in action. Sino po dito ang mahabagin? Yung parang mabilis kang maawa. Ay, diba? Wow, praise God. Yung parang mabilis maantig ang iyong puso. Ngayon daw, kapag ikaw ay naawa, naantig ang iyong puso, pero hindi ka kumilos, ikaw ay compassionate. Naawa ka naman. Kawawa naman yun. Pero kapag ikaw ay naawa, at ikaw ay tumulong, ikaw ay mabait na tao. Amen. So, kailangan daw yung ating pagiging mahabagin ay kumikilos. Hindi sapat na tayo'y naawa. Hindi sapat na tayo inaantig ang damdamin. Kailangan kapag tayo naawa o naantig ang ating damdamin, dapat tayo may gagawin. Una, dapat tayo mananalangin. Kung hindi mo kaya magbigay ng something na tulong, kung hindi kaya ng iyong lakas, kung hindi kaya ng iyong bulsa, kung hindi kaya ng mga means pa na kailangan ng tulong na yun, ikay manalangin. Amen, ipanalangin mo ang tao yun. Okay? Kanina po, sa aking tula na binanggit, di ba po, yung tulisan, masamang tao yun. Yung pinakapunong tulisan, masamang tao yun. Nangingidnap nga sila, kidnappers nga sila. Kung sino yung kanilang matipuhan, especially yung mayayaman, niladakip nila, kinikidnap nila, at pinatutubos nila. Ano? Pinatutubos nila ng sanlaksang piso. Maraming pera ang kanilang kailangan. So parang kidnappers, ipatutubos. Pero alam niyo po ba, one thing that head of the tulisan realized is that nakita niya yung kabutihan na ginawa. Diba? May mabuting galawang ginawa itong taong ito sa kanyang ama. Ibig sabihin ng kabutihan, kahit gano'n ka pa kasamang tao, kaya mong maramdaman. Kung ang masamang tao ay nakakaramdam ng kabutihan, tayo paga. Amen? So ang ating pong pag-uusapang istorya ay, sabi dito, we can
if we refuse to show mercy and compassion towards other people. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal ko ang Diyos kung hindi ka naman marunong magpakita ng kabutihan at kahabagan sa ibang tao. Marami pong tao nagsasabing, I love you, Lord. Pero, ito namang mga ipinadadala ng Lord sa Kanya, hindi naman niya minamahal. Sabi nga ng Lord, di ba, nabilanggo ako pero hindi mo ako dinalaw. Nagkasakit ako pero hindi mo ako tinulungan. Nagutom ako pero hindi mo ako pinakain. Di ba? Kung halimbawa, ang Lord po hindi na ulit bababa dito para tulungan natin. Ang Lord po hindi na bababa dito para ipakita siya nagugutom, siya nauuhaw, siya nangangailangan ng tulong, siya may sakit. Ang Lord po magpapadala ng mga tao sa paligid natin kung saan i-extend natin yung tulong, yung kabaitan, yung kabutihan na inaasahan ng Lord sa atin. Sabi dyan, hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Lord kung hindi mo minamahal ang mga taong mahal ng Panginoon. I want that to sink deeper. Gusto ko na tumanim yan sa puso natin yan. Kasi baka naman, simba tayo ng simba, dasal tayo ng dasal, attend tayo ng attend, pero yung totoo po kasing pag-a-apply ng lahat ng ating natutunan ay paglabas natin sa lugar na ito. Ang totoo pong pagsasabuhay ng lahat ng ating natutunan ay yung pagkatapos na lumabas tayo sa panambahan. Pagka nakita natin yung mga dapat tulungan ay ating tinulungan, totoo ang mahal natin ang Panginoon. Amen ba? Amen. Okay. Ay, alam ko po ang mga Lord ay may mga ipinadadalang tao sa atin. Alam ko po ang Lord ay may mga ipinadadalang sitwasyon sa atin para mapatunayan natin mismo. Huwag na ng Lord, mapatunayan natin mismo sa puso natin na totoong mahal natin ang Panginoon. Alam niyo po ang aking mga pinagdaraanan sa trabaho sa mga nakalipas na araw ay talagang sumusukat ng aking pagmamahal sa Lord. Kasi po sa sobrang pagpapagod ko at pagpapagal, hindi ko po alam na yung mga tao na hindi naman nagagalit sa akin, nagagalit siguro sila sa sitwasyon. So dahil nagagalit sila sa sobrang napakadaming deadline, sa akin nila binubusan lahat ng galit nila. Pero okay lang, sabi ko nga ay nakakatawa ang Lord dahil kahit na kaiyamot-iyamot na hindi ako naiiyamot. Lagi ko na lang sinasabi na, ay, hurt people, hurt people. Ganun na lang. Siyempre, yung mga tao maraming dinadala sa puso nila, hurting sila inside, and tendency nila is to hurt other people. So it doesn't affect me in any way, at nararamdaman ko na, salamat Lord, dahil mahal talaga kita, dahil I can extend compassion, I can extend love, understanding, and wisdom towards all these people. Kasi pagkatapos naman ng kabisihan, Mom! Yakap-yakap ka na ulit. Dahil yun. Kaya maging maunawain na lang tayo. Ang ating pong pag-uusapan ay sino po nakakaalam ng parable of the Good Samaritan? Siguro po kahit Catholic tayo, kahit Kristiyano tayo, narinig na natin ang parable of the Good Samaritan. Ayan po, kinat ko na sa gitna na tayo magsimula. Sabi po sa Luke 10:30-37, in reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. So yung daw isang mama ay nagtatravel from Jerusalem to Jericho, siya po ay inatake ng mga masasamang loob ng mga magnanakaw. Ang ginawa po ng mga magnanakaw, hinugdan siya ng damit, kinuha ang lahat ng kanyang mga pera and everything na mahalaga, binugbog, at iniwang papatay na. Okay. Sabi dito, a priest, isang pare, happened to be going down the same road. May isa daw pong pare na mapunta rin sa direksyon noong taong binugbog. Ang ginawa ng pare, nung makita niya, siya ay lumihis. Sabi niya, he passed by on the other side. Yung pare ay lumihis sa kabilang side. So too, a Levite saw the man and passed. A Levite when he came to the place and saw him, passed on the other side as well. Nung nakita namin ng isang Levita na, ay, meron dong binugbog. Naku, umiwas siya. Pumunta siya sa kabilang side naman. Sabi dito, but
as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his donkey, brought him to an inn, and took care of him. Okay. So may binugbog, hinanakawan, iniwang papatay na. Dumating ang pare, lumipos. Nung makita niya, ay, umiwas siya, lumipos siya doon sa kanan. Ito naman Levita, nung makita niya, lumipos siya doon sa kaliwa. So walang natulong, ano po. May nahahabag perhaps, pero walang tumutulong talaga. Pero dumating ang mabuting Samaritano. Yung Samaritano po, nung makita niya, yung lalaki na papatay na, pinuntahan niya, ginamot niya yung mga sugat, ibinandage niya, isinakay niya sa kanyang asno, at dinala sa pinakamalapit na inn, parang hotel. Dinala niya po sa isang hotel, at anong ginawa niya po? And he took care of him. Inalagaan niya. Sabi po dito, the next day, he took out 2 denarii. Ang isa pong denarii ay katumbas ng isang araw na sahod. Ibig sabihin, magkano minimum wage ngayon po? 600, 500, something. So, 550 pagpalagay. Ang isang denari ay isang buong araw na sahod. 2 denari ang kanyang ibinigay. So, 2 araw na sahod ang kanyang iniwan doon sa may-ari ng hotel, doon sa nagbabantay sa hotel. Ang sabi niya, look after him. He said, and when I return, I will reimburse to you for an extra expense you may have. Binigyan na ng 2 denaryo, sinabi pa na anuman ang magastos mo ay babayaran ko. Basta alagaan mo lang siya. Sabi ngayon ng Lord, which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of the robber? Sino sa palagay niyo ang naging mabuting tao, mabuting kapitbahay? Yung pari, yung Levita, o yung Samaritano? Very good. Ayan, that's children's lesson 101. Okay. The expert of the law replied, the one who had mercy on him. So Jesus said, go and do likewise. Ngayon po, sabi ng Lord, dahil alam mo naman pala kung sino ang gumawa ng mabuti, humayo ka at gumawa ng kaparehas noon. Amen? Okay. Pag-usapan po natin yung parable of the Good Samaritan. Ayan, dito po sa picture na ito, makikita nyo kung ano yung mga pangyayaring ating pinag-aralan. Una, merong isang lalaki na ninakawan, binugbog, at iniwang papatay na sa kalsada ng mga tulisan. Pangalawa, merong pari na nakakita sa kanya, pero ang ginawa ng pari ay lumipos sa kanan. Nakakita rin siya ng isang Levita, at nung makita ng Levita, ang Levita naman ay lumipos sa kaliwa. Ngunit, may isang mabuting Samaritano, nung makita niya ang tao, dagli siyang lumapit, pinuntahan niya, ginamot ang sugat, ibinandage, isinakay sa kanyang asno, dinala sa hotel, binigyan ng 2 denaryo yung innkeeper, at sinabi, nabantayan mo at pagbalik ko, babayaran ko ang lahat ng magagastos mo pa. So, ang mabuti nating kapitbahay, ang ating good neighbor ay ang mabuting Samaritano. Okay. Ano po ang ating mga matututunan? Ayan po. Ang matututunan po natin ay una, kindness is costly. Ang pagiging mabait po ay mahal. Naniniwala po ba kayo na ang maging mabait ay mahal? Amen. Mahal. Kasi po ngayon, wala nang bagay ang walang katumbas na halaga. Lahat ng iyong gagawin ay may katumbas na pera. Ang maging mabait po ngayon ay mahal. Kita niyo sa story natin, nagbigay ng 2 denaryo, 2 araw na sahod yun. Ang sabi niya, babayaran ko pa kung ano pang iyong magagastos. Magastos. Ang maging mabait ay magastos. Costly po ang maging mabuting tao. Dahil po, hindi na sapat ngayon ang pray-pray lang. Dapat,
Lord yun. Pero sa amin pong paghayo, kami po ay nag-share ng ating mga, amen. Ito pong bahay na ating pinuntahan, tayo po ay nakakaabala na, pero sila po ay gumagastos. Pinapakain tayo, gumagastos ng kuryente. Ano bang kanilang goal? Gusto lang nila na makarinig tayong lahat ng salita ng Diyos. Ang pagiging mabuting tao po ay costly. Mahal. Pero ano sabi ng Lord? Mahal man, piliin mo pa rin maging mabuti. Though kindness is costly, you still have to choose to be kind. Amen? Pangalawa, kindness is risky. Mapanganib po ang maging mabuti. Alam niyo po sa Qatar, sa ibang bansa po, sa Middle Eastern countries, wala pong good Samaritan law. Ibig sabihin, kung may nag-aaway, huwag kang mag-aawat. Pagka ikay nadamay, uwi ka, deport ka sa Pilipinas. So wala pong good Samaritan law doon. Kapag po may nag-aaway, ang pinakatulong na magagawa mo, tumawag ka ng pulis. Ang pulis naman ay mabilis dumating. Pero po, kung bakit ko nasabing kindness is risky, ito pong ating mabuting Samaritano, hindi niya inalintana ang panganib na pwedeng nakaamba sa kanya. Di ba po, pwede naman yung mga tulisan na gumawa ng masama, nagnakaw at bumugbog dito sa taong ito ay nandiyan lang sa mga talahiban at nagtatago. Nag-iintay pa ng pwede pang mga taong pwede nila maging biktima. Pero hindi po yun inalintana ng mabuting Samaritano. Ano po? Kahit na may panganib, kahit na pwede namang itong taong ito, hindi naman niya alam ang backstory, pwede nagpe-pretend lang na, ay, medyo nagpe-pretend ako na nasaktan, pero ang kanya pala talagang intention di ba? Gumawa ng masama. Hindi niya alam yung mga story yung pwedeng gano'n ang sitwasyon, pero pinili niya pa rin maging mabuti. Amen? Though it is risky, though it is mapanganib, pinili ng mabuting Samaritano na maging mabuti. Sabi nga ng Lord, even though kindness is risky, you still have to choose to be kind. Kahit na mapanganib minsan, kailangan pa rin natin piliin maging mabuti. Amen? Okay. Pangatlo, kindness turns enemies to friends. Alam niyo po, ang mga Samaritan at ang mga Jews ay magkaaway. Yan po ay generations to generations, hindi po mabuti ang kanilang relasyon. Sila po ay enemies. Pero anong ginawa ng Good Samaritan? Kahit nakaaway niya, kanya pa rin tinulungan. Tanong, kaya mo bang gawin yon sa mga taong gumagawa ng masama sa iyo? Kaya mo bang maging mabuting tao sa mga taong lagi ka na lang ichinichismis? Sa mga taong sa likod mo, ikaw ay kung pagtiranan at kung ikaw ay saksakin ay baong-baon. Kaya mo pa rin bang gumawa ng ganon? Alam niyo po, si Daddy Bess, ay meron po yung katrabaho sa Qatar. Ito pong katrabaho niyang ito ay, bakit ito? Ay wala nang ginawa, kundi magsabi at mag-spread ng kung ano-anong rumors against sa kanya. Ang aking pong asawa, hindi naman sa pagtataas ng ay siya po'y mabait naman tao talaga. Sa trabaho nga lang po, medyo stricto ng konti. Medyo may kaunting, hindi masyado flexible. Yung parang kung ano yung rules, rules. Ayun, parang kung ito ang safety procedure, dapat susundin natin to. Ayan po. Pero bilang tao, wala kang masasabi sa kanya. Siya mabuti, siya nagpapautang, siya nagtumutulong, lahat ng yun. Pero meron pong isa siyang katrabaho na anumang kabutihan ang ipakita mo sa kanya, bakit kayo galit pa din? Oo, talaga kung galit siya. At yung galit niya, ay nandadamay ng iba. Yung parang hinihikayat niya ang maraming taong magalit din sa kanya. Okay. So, anong nangyari po, itong taong ito ay nagkasakit. Naoperahan siya sa puso. So, dahil naman ang tao, kahit naman ikaw, ay feeling mo, nangkakalat ka at naninira ka ng ibang tao, syempre yung mga tao naman sa paligid mo, naninimbang naman, hindi naman basta naniniwala. Di ka po? So, ibig sabihin, dahil gano'n na kanyang personality, maraming galit sa kanya. Siya po ay nagkasakit sa Qatar, naoperahan siya sa puso, wala naman tumulong sa kanya.
Siya po ay binantayan niya sa ospital, inalagaan, tinulungan, binigyan ng pera. Kindness turns enemies to friends. Amen? So kahit ano kasama ang ginagawa sa iyo, kahit na ano pa, at gano'n pa kasakit ang mga ginagawa at sinasabi sa iyo ng isang tao, balara mo pa rin ang kabutihan. Sabi nga na, pag binato ka ng binato ka ng bato, na nasa garapon. Pagka binato ka ng tinapay, binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay na matigas ba sa bato? Ayun, pero hindi po. Kidding aside, kapag binabato tayo ng mga bato, pinumpukulan tayo ng masasakit at masasamang salita, basta alam mo sa puso mo na wala kang ginagawang masama, malinis ang konsensya mo, wala kang nilalabag na utos ng Lord, alam mo na kung nakikita ka ng Lord, kita ng Lord ang kabutihan mong ginagawa, wala kang dapat ipag-alala. Amen? Hindi ka dapat mabother kahit ang mga tao sa paligid mo ay kung ano-ano sinasabi against you. Be unbothered kasi ang iyong audience lagi ay ang ating Lord. Amen ba? Amen. Okay. Kindness turns enemies into friends. So dahil po ang Samaritano at ang Hudyo ay magkaaway, pero dahil tinulungan, sila ay naging mabuting magkaibigan. Okay. Kindness saves lives. Ang kabutihan daw po ay nagliligtas ng buhay. Hindi ko na siguro po yung kailangan ipaliwanag pa. Ano po? Siyempre, kung mabuti kang tao, ay welcome, Kuya Ruben. Hello po. Ayan. Kung mabuti tayong tao, siyempre, alam natin, ang taong nangangailangan ay dapat tulungan. Sino po dito yun sa iyong kabutihan, sa iyong kabaitan, sa iyong pagiging mahabagin, ikaw ay nakapagdugtong na ng buhay? Ikaw kay Jimmy, hindi ko gusto ma-share. Nangyari nung nagpapagpa. Yung dalawang OS at Navy, lumabas. Eh, yung mga nalasing sa barko ng saksakan. Eh, ano nga naman, hindi ko gamutin. Eh, yung officer na para magkamot, di namot ko. Hindi, sabi ko, maganda kayo, bukas uwi kayo pareho. Yun, hindi totoo. Pinuwi pareho ng British Hospital. Pero, nung pagkakataong yun, tinulungan mo, nagamot ang kanilang sugat, sila ay nanatiling buhay. O, nanatiling buhay, nakauwi na lang. Okay, di ba? So, tayo daw po, kung totoo tayo, sabi nga, though it is costly, though it is risky, we still have to choose to be kind. Kahit na gaano man tayo sinasaktan, kahit na gaano man tayo ginagawa ng hindi mabuti, kailangan pa rin lagi natin piliin na maging mabuting tao. Okay? Yan. Kindness saves lives. Alam niyo po ba, kung hindi mabait ang ating Lord, nasa na kaya tayo ngayon? Amen? Alam niyo po, ang Lord ang kauna-unahang naging mabait sa atin. Ang Lord po ang kauna-unahang naging mabuti sa ating lahat. Sabi po ng Lord, sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Ang Lord po ang unang nagmahal. Ang Lord po ang unang naging mabait sa ating lahat. Dahil sa kanyang pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Dahil gusto ng Lord, ma-save ang ating mga buhay. Yun ba? Alam niyo po, bago ko himayin yung parting yun, natin mo matapos, meron daw pong isang parte doon sa culture na binabanggit natin kanina na pwede natin i-relate sa kabutihan. Sabi dyan, pwede tayong maging mabuti by appreciating everyone and everything. Sino po dito yung appreciative na tao? Yung parang ikaw ay madaling maging grateful. Yung kapag may ginawa sa'yo, binigay sa'yo, maliit man o malaking bagay, na-appreciate mo. Amen. Sige nga, patayin niya, ang appreciative. Ayan. So tayong lahat po, ang sabi ng ating kultura bilang JA1 people, culture number 7,
choose kindness. Piliin daw po natin na maging mabuting mga tao. Ayan, ang sabi dito, kung mabuti kang tao, marunong kang maging appreciative. Marunong kang maging mapagpasalamat. Marunong kang tumanggap ng mga kabutihang iyong nararanasan. Una, kailangan mo daw maging appreciative in words. Sino po dito ang na-appreciate mo naman pero hindi mo pinaverbalize? Ako lang ba? Ako po kasi minsan gano'n, na-appreciate ko naman sa puso ko, pinag-pray ko naman, pero hindi ko na-verbalize minsan. Pero ang sabi ng Lord, kapag ka tumanggap ka ng kabutihan, kapag ka tumanggap ka ng mabubuting bagay, maliit man o malaki mang regalo, hindi man bagay sa'yo, pasalamat tayo. Kailangan daw nating i-verbalize. Ibig sabihin, kailangan manggaling sa mga labi natin na salamat, na-appreciate kita. Sabihin mo nga sa iyong katabi, I appreciate you. Ayan. Kailangan daw i-verbalize natin, heart. Kailangan sabihin natin, kapag ang asawa mo ay pinagluto ka ng masarap na pagkain, sabihin mo, I appreciate you. Salamat naman sa napakasarap na luto mo. Kahit na kulang sa lasa, kahit na maarap, kulang sa sarap, kailangan pa rin natin maging appreciative. And pag tayo appreciative, kailangan natin i-verbalize. Huwag natin isa puso lang, dapat nating sabihin. Kapag binigyan tayo ng lolo ng baon, salamat po. Kapag sinabihan tayo yung maganda, huwag mo sabihin sa dyan naman, sabihin mo, thank you. Yan. Learn to be appreciative in words. Sabi dito, Proverbs 16:23-24, you can persuade others if you are wise and speak sensibly. Kind words are like honey, they cheer you up and make you feel strong. Para daw pulot ang mabubuting salita, ito ay nakakapagpa-energize at nakakapagpalakas. Di ba kapag ikaw ay pagod na pagod, parang hirap ka na, pero nasabihan ka na, salamat naman sa ginawa mo, na-appreciate ka yun. Di ba parang nare-rejuvenate yung lakas mo? Parang lumawala ang pagod mo at ikaw'y lumalakas. Amen ba? Maging appreciative tayo, iparamdam natin sa mga tao, lalo higit sa mga kapamilya natin, sa magulang natin, lalo higit sa mga anak natin, sa ating mga kapatid, sa ating kapitbahay na lagi nagbibigay sa atin ng gulay. I appreciate you. Salamat, pagpalain ka ng Lord. Amen? Mahirap ba yun? Hindi naman mahirap magsabi ng salamat. Hindi naman mahirap magsabi ng na-appreciate kita, di ba? So, huwag natin ipagdamot yung mga ganong salita. Pangalawa po, sabi dito, Colossians 4:6, let your conversations always be full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Kailangan daw ang iyong pananalita ay huwag kang masakit magsalita. Meron po ba kayong nakausap ng masakit magsalita? Meron po talaga, marami din ako nakakausap na ganun eh. Pero tayo, dahil narinig natin ang preaching na ito, pumili tayo ng mga tamang salita. Dapat daw ang ating salita ay full of grace, seasoned with salt. Dapat daw inaasnan para hindi makakasakit. Amen? So dapat mag-isip tayo, piliin natin ang mga tamang salita. Makakasakit ba ito? Kapag makakasakit, huwag nang sabihin. Okay. Be appreciative in action. Ayan. So, sino po dito yung kapag yung magulang mo, niyayakap mo, asawa mo, niyayakap mo, hinahalikan mo, magpapasalamat ka. Kapag nagpapasalamat po tayo, hindi lang ito po sa salita. Dapat kumikilos din tayo. Amen? So, kapag nararamdaman mo na na-appreciate mo ang taong ito, iparamdam mo sa kanya through actions na na-appreciate mo siya. Amen? Hindi ko naman siguro po kailangan i-detalye pa dahil alam natin kung paano magsukli ng kabutihan para sa mga taong na-appreciate natin. Sabi po dyan, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ God forgave you. Ang
pinakamatindi daw pong action na kaya natin gawin kung na-appreciate natin ang isang tao ay magpatawad tayo. Amen? Kapag nagkasala, patawarin. Kapag nagkasala ulit, patawarin ulit. Kapag nagkasala pa ulit, patawarin pa ulit. Huwag tayo matatapagod magpatawad dahil sabi ng Word of God, magpatawad tayo ng how many? 70 times times 7. 7. Ang dami po nun. Oh, diba? Ang dami nun. So, ibig sabihin, marami tayong ulit dapat magpatawad. Be appreciative in thoughts. Kung ano daw pong lumalabas sa bibig natin at lumalabas sa gawa natin ay produkto ng kung anong inisip natin. Maaaring kumikilos ka ng mga ganitong bagay, maaaring may sinabi kang ganitong bagay, pero maaaring iba naman yung mga iniisip mo. Lahat daw po ng lalabas sa atin, lahat ng gagawin natin ay produkto, byproduct ng lahat ng inisip natin. So dapat, ang pagiging appreciative natin ay nagsisimula na sa ating isipan. Para natural mo na lang masasabi at natural mo na lang may akto ang isang bagay. Amen. So dapat natin laman ng puso at isip natin ay mga bagay na mapagpasalamat. Amen ba? Amen. Okay, sabi dyan, James 5:16, the prayer of the righteous is powerful and effective. Kapag po ang laman ng isipan natin ay mabubuting bagay, ang ating mga magiging panalangin ay titingin ng Lord. Ngayon, sino dito ang mga panalangin na hindi pa dinidinig ng Lord? Iba pa, di ba po? Hindi naman lahat pa, di ba? Siguro po, may kulang pa. May mali pa sa iniisip natin, may mali pa sa laman ng puso natin, kaya hindi pa tayo dinidinig ng Lord. So, ayusin natin ang lahat ng mga thoughts natin in our minds and in our hearts. Okay? Sabi po dito, people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maaaring makakalimutan nila ang lahat ng iyong sinabi, makakalimutan ng mga tao ang lahat ng ating ginawa, pero kailanman hindi nila makakalimutan kung paano mong naiparamdam sa kanila ang iyong kapatid. Amen? I wanted to sink in. Gusto kong mag-sink yan sa ating mga puso. Maraming bagay, marami tayong nakakasalimuang tao. Hindi kasi tayo permanent na nandito, hindi mag-move tayo sa ibang lugar. Pwede po mag-move tayo sa ibang lugar. Pwede na, kagaya namin, ang tagal ko namin sa Qatar. 16 years kami doon. So maraming tao doon ang aming nakasalimuha. Maaari sa daming beses ako nag-preach, or si Daddy Bess, marami siyang beses na nag-share ng Word of God doon. Maaari makakalimutan nila ang lahat ng aming isinare na words. Pero yung mga bagay na ginawa namin na nakahaplos ng puso nila, hindi nila yung makakalimutan. And maaari sa pagkakataon nito, naririnig nyo at nauunawaan nyo ako. Pero pagdaan ng maraming taon, makakalimutan nyo na kanino ko nga ba narinig yun. Pero kung ang isang tao ay may nagawang kabutihan sa atin, your heart will never forget that. Amen? Okay. Ayan. So malapit na po tayo matapos. Ang sabi dito po ang challenge ko sa ating lahat, be kind to appreciate someone today. This time po, ang gusto kong maging hamon sa ating lahat. Kung meron kang tao na alam mo na mabuti sa'yo, pero hindi mo siya napasalamatan, or hindi mo siya na-appreciate in words, in action, or in thoughts, I want you to write a note, o kaya kung send ka mo ng message, isang text message lang, today, just to be reminded na na-appreciate kita. Amen? Hindi ko alam kung gagawin niyo yung challenge ko sa inyo, pero hamon niya ng Lord sa ating lahat. Kung bakit, sabi ng Lord, you have to choose kindness. Today, the Lord wanted you to extend appreciation to those people na naging mabuti sa atin. Amen. Tatapusin ko po ang aking simple exhortation sa pamamagitan ng isang kwento. Meron pong isang mayaman. Yung pong mayaman na yun ay may-ari siya ng isang gallery. Isang gallery. So, ibig sabihin po siya ay artist. Naggagawa siya ng mga
mga exhibits, ganyan. So ito pong mayaman na ito ay may isang anak. Okay, meron siyang anak na lalaki. Ito pong anak na lalaki ay napakabait na bata. So ito pong mayaman, nakatira siya sa isang malaking mansyon, marami po siyang arts. Nagpipinta rin siya, gumuguhit, ganyan. Ito pong bata na anak niya, palibasa naman ay napakabuting tao, meron isa pong pulubi na laging pumupunta sa kanyang bahay. So ito pong pulubi ito ay araw-araw pumupunta sa bahay ng mayaman. Ito naman pong mayamang lalaki na yung bata, hindi naman bata, binatilyo, ay lagi siyang binibigyan ng something. Binibigyan ng pera, binibigyan ng pagkain, hanggang sa naging kaibigan niya yung pulubi na yun. Yung pulubi po, laging pupunta, lagi niyang bibigyan, tapos hanggang sa magkasama na silang kumakain. So sila dalawa nagkukwentuhan. Ang sabi po nitong mayaman lalaki, ang tatay ko, mayaman siya. Marami siyang arts. Marunong siyang mag-drawing, marunong siyang puminta, marami siyang kayang gawin, at marami siyang mamahalin na mga artworks. Gallery man na. Sabi naman ng pulubi, ano ba naman siya share ng pulubi, no? Wala naman siyang gano'n. Sabi niya, alam mo ba, marunong din ako mag-drawing. Sabi nung lalaki, nung pinatilyo, sige nga, kung marunong ka mag-drawing, i-drawing mo ako. So binigyan niya ng papel, binigyan niya rin ng lapis. So, dinodrawing nga nitong pulubi itong lalaki, kanyang kaibigan. So dinodrawing niya. Hindi niya natapos sa araw na yon. Sabi niya, okay, iuwi ko na lang to sa bahay at tatapusin ko. So dahil nagko-concentrate itong beggar, hindi siya nakabalik ng isang araw, 2 araw, 3 araw, 1 linggo, hanggang naging 2 linggo. Dahil nga, pinagbubutihan niya. Gusto niya sa kanyang pagbabalik ay maibibigay niya na yung the best art work na kanyang ginawa. Dahil gusto niyang i-drawing itong napakabuting kaibigan niyang ito. Sa kanyang pagbabalik, paglipas ng buwan, wala yung binatilyo, wala yung kanyang kaibigan. Bumalik ulit siya sa sunod na araw, wala pa din. Hanggang yung araw ay naging linggo, naging buwan, nag-abang siya na nag-abang, hindi niya na nakita. So nagkaroon siya ng lakas ng loob na pumatok mismo dun sa bahay at hinanap niya yung lalaki. Ang sabi niya, hindi mo ba nabalitaan? Namatay na kasi may sakit siya. So namatay yung kaibigan niya. So lungkot na lungkot yung pulubi. Ang ginawa niya, kinuha niya yung kanyang pinaghirapang obra at ibinigay niya doon sa ama, doon sa gallery man. Ito po yung napakabuti po ng inyong anak. Ito lang ang regalo ko sa kanya. Sayang lang. At sa kanya mga huling sandali, hindi ko na siya nakita. Umalis na po siya. Lumipas ulit ang maraming taon na balitaan ng pulubi na namatay na rin yung ama. At nakita niya na magkakaroon ng art exhibit. Okay. So magkakaroon ng isang art exhibit at ang lahat ng mga paintings, lahat ng magagandang arts nitong gallery man na ito ay i-auction. Ibig sabihin, ibebenta sa publiko. So ang ginawa nitong pulubi, nagdamit siya, naligo, naglinis ng katawan, idinapit niya yung kanyang best na damit at nagdala siya ng lahat ng kanyang natitirang savings. So mga coins lang yon. At nagpunta siya dun sa art exhibit. Sabi niya, malamang ibebenta yung painting niya. Eh yun na lamang ang alala ng kanyang kaibigan sa kanya. So dapat mabili niya yun. Alam niyo po ba, sabi ng host, okay, bahagi po ng last will and testament nitong gallery man na ang una nating i-auction ay ang painting na ito. Hindi ko pa nailagay. Ang painting na ito. So nakita ng pulubi yung painting, yun yung drawing niya. Hindi ko po alam kung gaano ang itsura ng drawing. Ano po? Kung gaano ba siya ka-appealing o hindi ka-appealing. Pero walang isa man, sa lahat po kasi ng mga tao sa buong mundo na mahilig sa art ay nandoon sa bulwagan na yun. Walang isa man ang nagbibid. Sabi ng pulubi, art ko yun. Walang nagbibid. Sabi niya, ako po, gusto ko pong bilhin ang painting na yan. Tapos, kinuha niya ang kanyang mga coins at dinala niya doon at ibinigay niya.
po, may pangalawang provision, yung last will and testament ng gallery man. Ang sabi po, yung pangalawang provision, kung sino ang makakakuha sa anak, kanya na ang buong gallery. Itilabot mo. Naintindihan mo ba? Can you just close your eyes? Sige po, namnamin natin ang mensahe ng kwento. Ang sabi, kung sino ang makakakuha sa painting ng anak, siya din ang makakakuha ng buong painting. Alam niyo po ba, ang sabi ng Lord, kapag tinanggap mo ang kanyang anak, kapag tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, you have everything that you need. Wala ka nang kakailanganin pa, wala ka nang hahanapin pa, kasi si Jesus lang, sapat na at higit pa. Maaaring isang painting lang ang tinanggap ng pulubi, pero nakamit niya yung buong gallery. Ikaw, isang Jesus lang ang tatanggapin mo sa buhay mo, at lahat na ng kailangan mo sa buhay mo mula ngayon hanggang doon sa katapusan ng buhay, hanggang umuwi tayo sa Lord, isusupply ng Lord. When you have Jesus in your heart, when you have Jesus in your life, you have everything that you need. You will lack nothing. Wala ka ng pagkukulang pa na mararamdaman sa buhay mo. Just this time, let us ponder on the goodness of the Lord. Ating alalahanin kung gaano naging mabuti ang Lord sa ating mga buhay. Ating alalahanin kung gaano tayo inuunawa ng Panginoon. Sa mga pagkakataon na matigas ang ulo natin, sa mga pagkakataon na lagi natin pinipiling lumayo, nandiyan pa rin siya at nakaabang sa iyong pagbabalik. Ang Lord ay mabuti at mabait sa ating lahat. If you had not appreciated the Lord sa buhay mo, this is the moment. Ito ang tamang panahon para iparamdam mo sa Diyos na nagpapasalamat ka sa Kanya. Ito ang tamang panahon para iparamdam mo sa Diyos na na-appreciate mo siya. This time, sabihin mo sa Lord kung gaano siya kabuti sa iyong buhay. Let this song be your prayer to the Lord right now. Make this song your The prayer to moment the that I Lord. wake up, till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Sing to the Lord all my life. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sabihin mo rin sa Panginoon, I love you, Lord. Love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. Iparamdam mo sa Lord na mahal The mo siya dahil moment siya that I ang wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Sabihin mo sa Lord all my life. All my life you have
is running after me. Your goodness is running after me. When I lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Say, all my life, All my life, make this your prayer to the Lord. Gawin mo sa iyong pinakamatamis na tingin. all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I can sing of the goodness of This time, God. ilagay po natin yung mga kamay natin sa kinaroroonan ng ating puso. Habang tumutugtog yung instrument, magpasalamat ka sa Lord in your own words. I-verbalize mo sa Lord sa iyong sariling salita kung gaano mo siya na-appreciate, kung gaano mo siya gustong pasalamatan. Ihingi mo ng tawad yung mga pagkakataon na nai-ignore mo, yung mga bagay at pagpapala na ibinibigay niya sa iyo. Yung hangin na ating tinatanggap, yung magandang bahay na ating tinitirhan, yung trabaho na meron tayo, yung baon na laging binibigay sa atin ng ating mga magulang, yung food, yung mga pagkain na laging natin kinakain, yung mabubuting magulang na meron tayo, those things na akala natin mga normal at ordinary lang sa buhay natin. Pero lahat ng iyan ay kabutihan ng Lord sa atin. Itong oras na ito, gusto ng Lord marinig ang pasasalamat mo sa Kanya. Right this moment, gusto ng Lord na marinig ang tinig mo na nagpapasalamat at uma-appreciate sa mga kabutihang tinatanggap mo. Sabi mo, Lord, salamat! Salamat sa napakaraming bagay na patuloy at patuloy mong ipinuprovide sa akin. Salamat sa hangin na aking nilalanghap sa bawat araw. Salamat sa malakas na pangangatawan. Salamat sa mabuting mga magulang. Salamat sa biyaya ng buong pamilya. Salamat, Panginoon, sa trabaho na meron ako. Salamat, Panginoon, sa pagsusupply ng kaalaman at wisdom sa aking pag-aaral. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat sa negosyo. Salamat, Panginoon, sa biyaya na patuloy at patuloy mong ibinubuhos sa akin at sa aking buong pamilya. Lord, maraming salamat sa lahat ng bagay na nakakalimutan kong ipagpasalamat sa iyo. Lord, salamat sa kabutihan mo. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pagpapatawad mo. Salamat dahil una kang nagmahal sa akin. Salamat na kahit na hindi ako kamahal-mahal, minamahal mo pa rin ako. Salamat dahil kahit na tumatalikod ako ng paulit-ulit sa aking pagbangon at sa aking pagbalik, niyayakap mo pa rin ako. Salamat dahil kahit minsan may kasama ng ugali ko, inuunawa mo pa rin ako. Salamat kahit minsan wala akong pasensya, mapagpasensya ka pa rin sa akin. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Make this a prayer of your heart tonight. Lord, salamat. Salamat sa maraming bagay na aking nararanasan. Salamat sa iyong kapatawaran. Salamat sa iyong kaligtasan. Salamat sa iyong pag-ibig na hindi nauubos. Salamat dahil una mo akong minahal. Lord, tinatanggap kita sa puso ko, sa buhay ko, maging Panginoon, maging tagapagligtas ka sa aking buhay.
Sinusuko ko po ang buhay ko sa iyo. I commit my life to you. Be my Lord, be my God, be my Jesus. Lord, tanggapin mo ako sa iyong kaharian. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At huwag mong hayaang mabulag hanggang sa iyong pangalawang pamumuhay. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan at salamat sa karapatan na maging tunay na anak mo. Salamat sa iyong kabutihan. Kung na po mananalangin, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa hapong ito. Truly, Panginoon, napakabuti mo. Lord God, alam kong narinig mo ang mga sincerest desires and prayers ng bawat isa. Lord God, hindi ko sila kilalang personal, pero kilala mo silang lahat. Kilala mo at alam mo ang laman ng kanilang puso at isipan. Alam ko narinig mo ang kanilang pagpapasalamat, narinig mo ang kanilang paghingi ng tawad, narinig mo, Panginoon, ang kanilang pag-appreciate sa inyo. Lord God, I pray and I declare, Panginoon, simula sa araw na ito, na tinanggap ka nila bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, iparamdam mo sa kanila, Panginoon, ang benepisyo ng kaligtasan kanilang tinanggap. That now they have the Son, they have everything that they need in their lives. Dahil meron na silang Jesus at Kristo sa kanilang puso, hindi mo sila pagkukulangin, hindi sila magugutom, hindi sila mahihirapan. Lagi mo silang aaliwin at lagi mo silang palalakasin. Salamat, Panginoon ko. Truly, Panginoon, I pray and I declare, Panginoon, na araw na ito ang simula ng higit pang malapit na relasyon nila sa inyo, O God. Gawin mong kulang ang bawat araw nila nang hindi nakakapanalangin sa iyo, na hindi nakapagbabasa ng iyong mga salita. Gawin mong kulang ang bawat araw nila na hindi sila nakaka-attend sa mga ganitong gawain. Gawin mong kulang ang mga linggo nila na hindi sila nakakapagsimba at nakakapagpuri sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Truly, O God, alam ko, O Diyos, simula sa araw na ito'y makakaranas ang bawat isa ng higit pang maraming biyaya. I declare open heaven of blessings, open heaven of favors, open heaven, Panginoon, of anointing be upon these people right now in the mighty name of Jesus. Salamat, O Lord. We seal all these prayers with your most precious blood, O God. Walang gawa at plano ng kaaway, pwede makanakaw sa lahat ng aming deklarasyon sa gabing ito. Truly, Panginoon, tagumpay ka. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay walang katapusan at walang hanggan ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Mahal ka namin, Panginoon, sa iyong pinakamataas na papuri para nga pagsamba in the mighty name of Jesus. So, all pray and say, Amen.